Umabot po sa mahigit 26,000 pamilya ang apektado ng hagupit ng bagyong Yolanda. Ayon po yan sa NDRRMC. Isa na ang kumpirmadong patay sa hagupit ng bagyo. May ulat on the spot si Lay Alvis. Lay. Rafi Pia, bagamat itinuturing na isolated incident, ay isa na ang naitalang nasawi kaugnay ng bagyong Yolanda. Nakuryente raw dahil sa bumagsak na poste ang 56 anyos na si Jimmy Kabila ng Barangay Poblacion sa Surigao sa gitna ng preemptive evacuation kahapon. Inaalam pa kung bakit bumagsak ang poste gayong hindi pa humahagupit ang malakas na hangin kahapon. Umaasa ang NDRRMC na di madadagdagan ang mga sakuna sa bagyo. Sa Leyte, malakas pa rin ang hangin at may mga napaulat na nabasag na mga bintana at glass doors. Kaya pinapayuhan yung mga nasa loob ng bahay at enclosed areas na lumayo sa mga maaaring mabasag na mga glass windows at glass doors. May mga iniulat na storm surge sa dalampasigan ng Leyte, Samar at Legazpi. May reported landslides din sa Sorsogon. Sa Giwan, Eastern Samar kung saan naglandfall ang bagyo ay pinatay na muna ang kuryente. Samantala sa monitoring ng NDRRMC, 26,675 families o 125,604 individuals sa mga apektadong lugar sa Region 4B, 5, 6, 7, 8, 10 at Caraga Region ang nailikas na sa mga evacuation center. Wala ring klase sa magkakaibang antas sa Region 4B, 5, 6, 7, 8, 10, 11 at Caraga Region. Mahigit 2,000 pasahero naman ang stranded sa mga apektadong lugar. 28 flights na rin ang na-cancel mula Maynila, patungong Tagbilaran, General Santos City, Iloilo at Bacolod City. Patuloy pa rin ang ating paghahanda and be assured that the President and the different local chief executives, governors, mayors are on hand to help everybody during this time of need. Rafi, mamayang 2:00 ng hapon ay magkakaroon ng press briefing dito sa NDRRMC para bigyan tayo ng latest tungkol dito sa bagyong Yolanda. Rafi. Lay, meron ba tayong detalye dun sa nasawi? Alam naman natin na may utos ang Pangulo na zero casualty kung kaya't nagpautos na ng preemptive evacuation. Meron ba tayong detalye rito? Rafi, sa ngayon inaalam pa ng NDRRMC kung bakit nga bumagsak yung poste na naging sanhi ng electrocution nitong biktima dahil kahapon habang sila'y inililikas ay hindi pa naman kalakasan ng hangin. So inaalam pa ngayon no kung ano nga yung naging dahilan nung aksidenteng iyon at umaasa nga ang NDRRMC na hindi na ito masusundan pa dahil nga sa tuwing may ganitong bagyo ay sinisikap ng pamahalaan na magkaroon nga ng na ma-reach yung na zero casualty dito sa mga ganitong panahon, Rafi. At Lay, wala man ang naiuulat na naging delikado yung mga evacuation centers kasi sa lakas ng hangin, kahit yung mga usual na evacuation centers posibleng masira. Sa ngayon, wala pa naman nababalitaan ng NDRRMC. Sa ngayon, Rafi, ay kumakala pa raw sila ng mga impormasyon mula dun sa mga apektadong rehiyon at mamayang ngayong 12:00 ng tanghali ay may mga papasok daw na mga bagong impormasyon at ilalabas nila ito sa kanilang bulletin at mamayang 2 p.m. nga ay magkasagawa sila ng press briefing para sa latest tungkol dito sa bagyo, Rafi. Okay, maraming salamat, Lay Alvis.